Ngayong linggo ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. At ito rin ay hudyat ng pagtatapos ng panahon ng Pasko at simula ng pampublikong ministeryo ni Jesus. Sa Ilog Jordan, hindi lamang isang pangyayari ang ginugunita natin, kundi isang malalim na pagpapahayag kung sino si Jesus at kung sino tayo sa Kanya. Si Jesus ay lumapit kay Juan upang magpabinyag, isang bagay na maaaring ikagulat ng karamihan. Siya ay walang kasalanan. Bakit makikisama siya sa mga makasalanan? Dito pa lamang ay malinaw na ang kanyang misyon, makibahagi sa kalagayan ng tao upang iligtas ang tao. Hindi siya nanatiling hiwalay o nasa itaas lamang. Siya ay bumaba, pumila, tumayo, kasama ng mga nangangailangan ng pagsisisi. Ito ang mukha ng Diyos na mapagpakumbaba. Sa sandaling siya ay bininyagan, nabuksan ang langit. Bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati at narinig ang tinig ng Ama. Ito ang aking minamahal na anak na lubos kong kinalulugdan. Sa iisang sandali, nahayag ang banal na santatlo. Ang anak sa tubig, ang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati, at ang Ama sa kanyang tinig. Ipinapakita nito na ang pagliligtas ay gawain ng iisang Diyos na may tatlong persona na kumikilos na may ganap na pag-ibig. Ang pahayag ng Ama ay napakahalaga. Minamahal kong anak. Bago pa man mangaral si Jesus, bago pa man siya gumawa ng himala, ipinahayag na ng Ama ang kaniyang pag-ibig. Ipinapaalala nito sa atin na ang pagkakakilanlan kay Jesus ay hindi lamang nakabatay sa gawain, kundi sa ugnayan. Siya ay anak, minamahal at kinalulugdan. Sinasalamin din natin ito. Sa ating binyag, tayo ay naging mga anak din ng Diyos. Hindi lamang tayo nilinis sa kasalanan, kundi binigyan tayo ng bagong pagkakakilanlan. Ang parehong Espiritu Santo na bumaba kay Jesus ay ibinigay sa atin. At sa pananampalataya, naririnig din natin ang tinig ng Ama na nagsasabing, ikaw ay aking minamahal na anak. Ang kapistahang ito ay paanyaya sa atin na alalahanin at sariwain ang ating sariling binyag. Ang binyag ay hindi lamang alaala sa nakaraan. Ito ay tawag sa araw-araw na pamumuhay. Pamumuhay na marunong magpakumbaba, makiisa sa kapwa, at sumunod sa kalooban ng Ama. Mula sa Jordan, si Jesus ay tutungo sa misyon. Mula sa ating binyag, tayo rin ay isinugo ng Diyos. Hindi lahat ay tinawag na mangaral sa pulpito, ngunit lahat ay tinawag na maging misyonero. Ang mundong ito ay nangangailangan ng mga taong alam nilang sila'y mahal ng Diyos at handang ipakita ang pag-ibig na iyon sa gawa at sa kapwa. Naway sa kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon, matutunan nating makita si Kristo na bumaba upang tayo ay iangat, at naway sariwain natin ang biyaya ng ating binyag upang mamuhay tayo hindi bilang mga alipin ng takot, kundi bilang mga anak ng Diyos na kinalulugdan niya at minamahal niya.